dapat hindi muna sila nagbotohan kasi may motion for reconsideration. Correct. Hintayin nila. Saka hindi naman po ako yung mga nagsasabing mali yung ginawa ng Supreme Court. Kahit nga si Dean Tony Labilla. Framers of Constitution. Oh, framer ng Constitution. Si Renato Buto. Oh. Diba? Yun, ang masasabi. Galit, nagalit. Ano po ang ginagawa ninyo? Ang ano kasi, ang Supreme Court kasi impeachable justices. So, ibig sabihin, kung impeachable ka, hindi ka pwede gumawa ng procedure na mag-a-apply sa'yo. Kasi unethical yun eh. Diba? Hindi ka pwede na, oh, hindi na ako pwede i-impeach dahil sa ginawa kong desisyon. Hindi na pwede yun. It does not follow. Kaya ka sa konstitusyon, maki-initiate ng impeachment, Kongreso, tapos ang trial sa Senado. Kasi ito Kongreso at Senado, hindi ito impeachable. Diba? Elected to. So, interpretation ng Constitution, they are limited to interpreting it. They are not allowed to make additional procedures. Diba? Kasi diba, due process nasa Senado. Tayo, hinihingi na natin siyang marinig eh. Matagal na, diba? Ito due process, diba? Kasi meron namang enough na evidence. Dumaan yung Quadco, may mga investigasyon. So doon binasa yung mag-file ng impeachment. Okay? Tapos dapat, pagdating mo sa Senado, doon ka haharap. Ang sabi nga niya, wala kang tinatago, gusto ko ng blood bath. O edi, harapin niya, diba? Tapos, ang pumipigil sa pagharap ni Sara, yung Supreme Court ruling pala. No? Eh, kasi ang problema kasi dyan. No? Sabi nila, due process, pero hindi binibigyan ng pinipigil yung due process. Nagawa ko si Sara Duterte, wala akong ginawa. Sabi ko nga sa sinabi ko, haharap ako para pag wala akong kasalanan, pagsasampalin ko lahat yung mga kongresista na yan. O ito sila Franz, o wala katotohanan, sasampalin ko kayo ng harapan. Kasi hindi totoo eh, pinolitikan niyo ako. Eh ba't hindi humaharap? Anong tinatago? Yan ang tanong. Kasi kung wala kang kasalanan, gusto mong mabindicate ka, di ba? Oo. Ano to eh. Kasi inano ko dito, papatunayan ko wala akong kasalanan. Para pagharap ko sa'yo, ikaw naman nakakasuhan kung sasampalin kita ng katotohanan. Oo. Knowing na abogado siya, di ba? Dapat. O, halimbawa, ako si Sara. O, yan guys, may dumarating. Ay, sorry po. May dumarating pa guys, oh. Convict Sara Rao. Dito. Bikin mo, cheese. Pogi pre. Saan may pogi oh. Ay, parang kilala ko to ah. Kilala natin ito. Si Sara Duterte. Sa ilang buwan. Secretary, pero hindi naman na final dapat dahil meron ng promotion pa. So, tingnan natin sana itong Senado na to ay dito whether puro na ito yung issue na trial na to until next year or whether hintayin na sana nila yung Supreme Court na magkaroon ng final. Tignan din natin. I'm sure marami mga legal acrobatics at yung delay moves ang mangyari mamaya. But kitang-kita din natin sa approval ratings na napumaba talaga ang approval ratings ng Senado. Lalo-lalo na sa balance horizontal pag ibang lugar dahil marami rin hindi natutuwa pag-handle ito ng impeachment na ito. Para sa akin, segways talaga sa bilang ng Senado. Hintayin muna natin yung motion for reconsideration kasi yung de facto moral argument na ngayon which is basically yung position ng former Chief Justice Pangilinan at yung mga ibang ex-justices and isa pang former ex-Chief Justice, no? Yung
Phil Consa na nagsabi, wag sana natin i-Russian. But ako yung vlogger, ba't ako yung tinatanong? Okay na, kasama. Richard, ano masabi mo na yung Supreme Court gumawa ng batas para protektahan yung sarili nila? Kasi impeachable officer din sila, di ba? Huwag niyo ako ipahamak ha, meron pa kami. Para may kaso ka ba na? Hindi kaso yan, ano lang yan. Contempt. May mga naggugulo lang, Oo, si Bansot, no? Humingi lang ng response lang ng Supreme Court. So we're just gonna It's not respond case. lang. Oh. The legal team ko is very ready. Explain natin na I completely exercise my not only constitutional right to freedom of expression, but also academic right. Because after all, tayo po ay isang political analyst, political scientist, at nilagay naman natin ng context sa lahat ng mga sinasabi natin. At wala namang bawal sa sabihin. Tama. Ano yung mga facts ng sino nag-appoint, especially kung nagbibigay ka naman ng konteksto. And just on the record, nag-reach out din naman ako sa Supreme Court to get their side of the story. So, we have everything on the record, lahat may resibo. So, yung mga gusto mag-legal harass sa atin, mag-silence sa atin, sorry na lang, lalo tayo naging makulit. Actually, dumami pa tayong mga vlog. Parang di naman kayo stress no? Parang wala lang Parang medyo late lang ako natulog Nag-ano pa, maraming Netflix pa. Tignan natin, no? So, within the coming hours, malalaman natin kung ano mangyari dito. Because a lot of legal experts would say, dapat hintayin talaga yung motion for reconsideration. Tama. Pero may teorya na baka kung pipilitin na patayin na itong trial na ito ngayon pa lang, ang mangyayari is parang multi academic na lang maging issue ng motion for reconsideration. Pero hindi mawawala yung problema I think the fact na meron tayong maraming mga ex-justices, ex-chief justices, legal luminaries, UP law, maraming institution na nagsabi na at least sana pagbigyan yung mga sabihin natin na updates or clarification dun sa facts of procedures ng lower house. I think that matters a lot. I would also say, may mga nagbabasa na kung ano into this, but the fact na yung Solicitor General who officially also represents the executive branch ay nagsulat, the motion for reconsideration ng House of Representatives. I think that was also relevant, although SOP yan, but the way na sinulat ito, ang basa ko talaga ng the way this has been written, the way yung Phil Consa, other ex-justices have been approaching this is, I think everyone wants an off-ramp. Sana pagbigyan lang, tignan yung mga clarification, especially doon sa mga facts of the case, yung pagbilang ng mga araw, at yung precise procedures at doctrine na ginamit ng lower house before magkaroon sila ng decision doon sa impeachment. So I'm hoping magkakaroon tayo ng off-ramp dahil nakakatakot po kung kung hindi natin ma-approach in a right way, hindi lang tayo magkakaroon ng legal constitutional crisis, baka magkakaroon pa tayo ng functional democratic crisis kung saan yung ibang kababayan natin galit sa Senado or galit sa Supreme Court, yung iba naman galit sa House of Representatives or even galit ngayon sa Executive. Ayaw natin mangyari kasi magwatak-watak yung bansa natin. So, kumbaga, lahat naman tayo, kahit anong political persuasion natin or gusto natin mangyari, gusto rin natin makita na maayos naman sana. I mean, I'm sure may mga attorney dyan na may magagaling na argumento paano i-resolve yan. Pero sana makinig talaga tayo sa mga tunay na legal luminaries at sana the cooler heads and the more sober heads prevail. After all, pagdating sa forthwith, ang tagal-tagal. Sana naman, hintayin nila ng isa pang mga ilang araw na lang, di ba? Or mga ilang weeks na lang, baka magkaroon din tayo ng final idea sa motion reconciliation. At kung sinabi ng Supreme Court, yun na yan, talagang they'll stick by it kasi 8 justices ang dapat mag-reverse. Right? Kung talagang hindi mangyari yan, okay lang, hindi balik ulit. Next year, di ba? February, pwede naman sampa ulit. And as we speak, alam natin yung Quadcom 2.0 is back, di ba? So halos lahat naman sila nanalo Yung natalo lang naman, nanalo sa ibang bagay sa buhay, pero at saka natalo hindi sa congressional race, di ba? So buo pa rin yung Quadcom, buo pa rin yung yung lakas ng loob ng mga nasa Quadcom sa Kongreso. So hindi mawawala ng issue na yan. And huling-huli, huwag natin kalimutan, hindi sinabi ng Supreme Court na acquitted si Vice President Sara Duterte dun sa mga allegations na naging basihan ng impeachment articles, no? Walang basihan at walang kinalaman yung Supreme Court ruling pagdating dun sa substance of the impeachment. Procedural lang po yung issue. So hindi pa rin acquitted si Sara Duterte at hindi totoo yung sinasabi ng iba ng Supreme Court ay nagsabi na walang kaso or anything like that. Procedural lang po issue na yan. Kaya I'm hoping we'll find an off-ramp. Sige, hindi na ako magsalita ba? Ma-petition na naman tayo. Salamat Richard. Thank you. Huwag kayo mag-alala, may legal team tayo, mag-respond lang tayo. And all our due respect sa ating Supreme Court. Hindi naman siguro kailangan na attorney ka or constitutional law expert para magkakaroon ka ng mungkahi dito. I think
as long as you're following the basic facts of the case at may pakik ka sa ating bansa, I think you're interested in what's gonna happen in the coming hours. Maraming salamat. Salamat, Richard.